Ininform ni Shino sa lahat na nakakaramdam ang kanyang insekto ng weird na chakra at nararamdaman din ito ni Akamaru at nagmadali silang pumunta doon. Nakarating na ang paniki kay Rinji at ininform na rumarami ang kanilang kalaban kaya sa makabalik si Guren at inutos kay Kiho na maglagay ng smoke screen. Naglagay na ng smoke screen utos kay Naruto na pumunta si Naruto sa lawa ng mag-isa. Gagawa sila ng diversion at pumunta si Naruto sa gitna ng lawa ngunit hindi dapat umatake si Naruto kaya umalis na si Naruto. Pagkapunta ni Naruto sa smoke screen ay napagtanto ni Shino na walang umaatake kaya walang tao doon at pumunta na rin sila sa smoke screen. Napagtanto ni Kakashi na nag-uubos lamang ng oras ang mga kalaban kaya maging maingat sila. Lumangoy na si Naruto sa lawa kasama si Gamitotsu at Gamikichi at narang lawa. Lumabas na ang three-tailed beast at dumudugo na ang ilong at tenga ni Yukimaru. Marinig ni Naruto ang ingay ng three-tailed beast at nagwawala ito kaya tumalsik si Kabuto. Inutos ni Kabuto kay Guren na pigilan niya ang beast at ugod ang three-tails kay Guren at pinipigilan ito ni Gozo kaya pinatalsik ito ng three-tail. Dahil nag-fail si Rinji sa kanilang ambush ay umatras ang mga ito. Nakapunta na sina Naruto sa three-tails at ininform ni Gamikichi kay Naruto na iyon ay ang three-tailed beast at nasira ng beast ang kristal ni Guren. Inutos ni Kabuto kay Guren. Pinatalsik ng three-tails si Guren at inutos ni Guren kay Gozo na umalis na sila doon ni Yukimaru. Matapos na mawala na ang kapangyarihan ni Yukimaru ay nagwala ulit ang three-tails at nahulog ang lahat sa lawa. Lumitan nito ang dimensyon na kung saan doon lumitaw ang three-tails. Naabot na ni Guren si Yukimaru at gumamit ng ligtas ang lahat matapos ang malaking ginawang alon ng three-tails at nagkaroon ng fog sa lugar at patuloy na lumapit si Naruto kaya nagkaroon ito ng ilusyon tungkol kay Sasuke at Orochimaru at muntik na nitong saktan si Kiba buti na lamang ay pinigilan ito ni Kakashi. Nakarating na rin ang iba at may pinakita si Shino at ininform na nagsimulang umarte ng weird ang kanyang mga insekto kaya hindi nila magagamit ito para mahanap ang mga kalaban. Ininform ni Yamato na dahil ito sa fog na biglang mas kumapal at ininform naman ni Kakashi na hindi ito ordinaryong fog dahil nagkaroon ng ilusyon si Naruto. Tinanong ni Kakashi kay Naruto kung anong nangyari sa lake kaya sumagot si Naruto na may malaking pagong na lumabas at kinakalaban ito ng mga kalaban nila kanina at sinabi sa kanya ni Gamikichi na ito ay ang three-tailed beast. Ininform ni Kakashi na dahil may mga problema pa sila na hindi nalalaman ay kailangan muna nilang umatras na hindi naaabot ng fog at iisa-isahin nila ang kanilang impormasyon at magplano ng sunod na strategy. Nagising na si Guren at tinanong kay Yukimaru kung anong nangyari sa three-tails kaya sumagot si Yukimaru nang hindi niya alam dahil bigla na lamang itong naging tahimik. Balak nang hanapin ni Guren ang iba at nakakaramdam ng sakit si Yukimaru. Habang tinitingnan ni Nasai at Hinata ang lugar sa taas ay may nakita si Hinata na nakakamangha at pinapabalik na ni Hinata silang dalawa sa iba. Nakabalik na ang dalawa at ininform ni Hinata na hindi talaga ito ordinaryong fog at mayroong chakra sa loob nito at nababalot ng chakra ang buong lawa. Sigurado na sina Yamato na ang three-tails nga ang gumawa ng fog na ito at sa tingin ni Kakashi na uri ito ng isang barrier kaya delikado na pumunta sa lawa. Gustong iligtas ni Naruto si Yukimaru at nakiusap kay Kakashi at gustong malaman ni Naruto kung okay ba si Yukimaru ngunit hindi pumayag si Kakashi. Tinanong ni Kiba kay Kakashi kung ano na ang kanilang gagawin ngayon kaya sumagot si Kakashi na ipinadala na niya si Pakkon pabalik sa Konoha at ipapaalam kung ano ang nangyayari sa kanila kay Tsunade kaya maghihintay na lamang sila sa utos ng Hokage at sa ngayon, manatili sila sa labas ng fog at laging bantayan ng three-tails at ang mga kalaban. Ininform na ni Pakkon kay Tsunade ang lahat at akala ni Tsunade na nawala na ang three-tails matapos ang nakaraang war at dagdag pa ni Pakkon na sangkot si Orochimaru dito. Ininform ni Tsunade na hindi nila hahayaan na makuha ito ng iba o ang Akatsuki ang three-tails kaya balak nitong hulihin ang tail beast ngunit hindi ito magiging madali at may sinulat si Tsunade at binigay kay Shizune upang ipatawag ang mga miyembro na sinulat niya sa papel. Pinatawag ni Tsunade sina Ino, Lee, at Tenten at sinabi ang sitwasyon ni Naruto at susuportahan nila ang mga ito at ang kailangan nilang gawin ay isil ang three-tails. Ininform ni Shizune na ang pagsil ng three-tails ay kinakailangan ng maselang chakra control at ang medical ninja katulad niya at si Ino pati si Sakura at Hinata ang magbubuo bilang silang unit.
Inutos ni Tsunade kay Lee at Tenten na kailangan niya na punan ang pawang ang may iwan ni Sakura at Tenten at kapag ang kalaban ay tina-target ang Three Tails ay ang labanan ay hindi maiiwasan. Napapatanong si Gurren na kung yung gamot ba na ibinigay ni Kabuto ang sanhi ng pagkasakit ni Yukimaro at kailangan niyang umiwas sa laban habang ganito si Yukimaro. Nagmamadali ng pumunta sina Lee upang hindi sila mahuli sa pagkuha sa Three Tails. Gumawa na ng bahay si Yamato ng pagpapahingahan nila at napapatanong si Kakashi kay Yamato kung paano makukuha ng mga kalaban ang Three Tails kaya sumagot si Yamato na ang kalaban nila na gumagamit ng Crystal Style ay malakas pero hindi ito sapat para mapahina ang Tailed Beast kaya kailangan nilang gumamit ng ibang paraan. Umalis na si Kakashi upang pag-aralan ang kanilang sitwasyon at pumunta kina Shino at Hinata. Nakita ni Gurren si Naruto dahil hinahanap ni Naruto si Yukimaro at balak ni Gurren na puntahan si Naruto. Dumating na si Kiba kay Sakura upang palitan sa pagbabantay at biglang dumating si Sai upang itanong sa dalawa kung alam ba nila kung nasaan si Naruto dahil hindi makita ni Sai sa posisyon nila si Naruto. Biglang may naisip si Sakura kung nasaan si Naruto at umatake si Gurren kay Naruto. Gumamit ng Jade Crystal Blade si Gurren at umatake ngunit nakakaiwas si Naruto. Kinuha ni Naruto ang crystal ni Gurren upang panangga sa atake ni Gurren. Nasira ni Gurren ang hawak na crystal ni Naruto at tinatanong nito si Gurren kung nasaan si Yukimaro. Nagising na si Yukimaro at balak nitong umalis ng mag-isa. Ininform ni Sakura kina Kakashi na nawawala si Naruto at sa tingin ni Kiba na dahil hindi niya maamoy si Naruto sa kanilang lugar ay umalis si Naruto ng mag-isa. Hindi pinapayagan ni Kakashi na pumunta sila sa fog kaya sina Yamato at siya na lamang ang maghahanap kay Naruto. Nilabas ni Kakashi si Biscuit at inutos na hanapin si Naruto at inutos naman ni Kakashi kay Kiba, Shino at Hinata na tingnan nila si Naruto sa labas lamang ng fog at sina Sakura at Sai naman ay maghahanap sa taas at pinaaalalahanan na huwag gumalaw ng mag-isa. Nagbato ng kanay si Naruto ngunit nasangga ito ni Gurren at gumamit si Naruto ng clone at madali lamang natalo ni Gurren ang mga ito at sinipa ang tunay na Naruto. Gustong malaman ni Naruto kung nasaan si Yukimaro dahil gusto niya itong ibalik sa kanya kaya sumagot si Gurren na nasa kanila na si Yukimaro simula pa lamang ngunit sinabi ni Naruto na kasalanan niya kung bakit naruroon si Yukimaro kina Gurren at biglang dumating si Yukimaro at nagpasalamat dahil tinuruan siya ni Naruto na kung sino man ang nag-iisip o nag-aalala sa kanya ay yun ang kanyang babalikan na tirahan at nahanap na niya kung sino ito at ito ay si Gurren. Hinarangan ni Naruto si Yukimaro kay Gurren at may clone sa likod ni Gurren si Naruto at tinutok ang kanay dito. Balak ni Naruto na iuwi si Yukimaro sa Konoha dahil hindi si Gurren ang tahanan na kanyang babalikan. Pinaglilingkuran ni Gurren si Orochimaru at si Orochimaru ay gagawin lahat makamit lamang ang kanyang ambisyon at siya rin ay walang pakialam kahit pakinuha niya ang mga buhay ng tao at sinuman na pinaglilingkuran si Orochimaru ay hindi mabuting tao ngunit sumagot si Yukimaro na paprotektahan siya ni Gurren dahil mabait si Gurren sa kanya at nag-aalala sa kanya. Pero para kay Naruto na ginagamit lamang ni Gurren si Yukimaro. Isa lamang palang clone ang kinalaban ni Naruto at lumitaw sa likod si Gurren at sinipa si Naruto. Nararamdaman ni Gurren na mayroong paparating na mga taga-Konoha at gumamit ng clone si Naruto at gumamit naman ng Wild Dance si Gurren upang matalo ang mga clone. Gumamit ng Rasengan si Naruto at dumating si Gozo upang makatakas sina Gurren. Pinigilan ni Yamato si Naruto dahil akala ni Naruto na naruroon pa sina Gurren ngunit wala na ang mga ito. Pagkalayo ni Gurren kina Naruto ay nagtambas si Yukimaro at naging malala ang sakit nito. Pinagalitan ni Yamato si Naruto dahil umalis na lamang ito ng mag-isa kaya humingi ng tawad si Naruto. Tinanong ni Kakashi kay Naruto ang tungkol sa nakita ni Naruto na bata sa lawa dahil nagagambala siya sa insidente at sabihin ni Naruto sa kanya lahat ng mga nangyari. Bumalik na sina Gurren sa mga pinagtatagwan ng mga kakampi niya at balak ulit ni Kabuto na gamitin si Yukimaro kaya nainis si Gurren at pinagpapahinga muna si Yukimaro dahil pagod ito ngunit gagawin pa rin ito ni Kabuto. Hindi makapaniwala si Kakashi kung bakit na sinasama ng mga kalaban ang isang bata habang kinakaharap ang Three Tails ngunit sumagot si Naruto na hindi ordinaryong bata si Yukimaro at ininform kay Kakashi na may ginawa si Yukimaro nang biglang tumigil ang Three Tails at dahil kilala nila si Orochimaru kaya napagtanto ni Kakashi na gagamitin ni Orochimaru ang bata upang makuha ang Three Tails.
Ininform ni Yamato na kailangan nilang maghintay ng oportunidad at kunin si Yukimaro at hanggat wala si Yukimaro sa mga kalaban ay wala silang magagawa upang makuha ang Three Tails at naiisip nila na gagawa si Orochimaru ng paraan upang makabuo ng Jinchuriki na madaling makontrol kaya napagtanto nila kung bakit ang pinili nila ay si Yukimaro dahil isa itong bata na madaling makontrol ngunit hindi hahayaan ni Naruto na mangyari ito. Dumating sina Sakura at may balak na sabihin na good news. Ininform ni Kabuto kay Guren na mayroong reinforcements ang Konoha at mabilis silang gumalaw at hindi nagdududa si Kabuto na sinusubukan nilang isil ang Three Tails ngunit hindi pumapayag si Guren dahil kay Orochimaru ang Three Tails at inutos ni Kabuto kay Guren na gamitin niya si Yukimaro upang mapahina ang Three Tails. Pero nag-aalala si Guren kay Yukimaro dahil ibibigay ulit ni Kabuto dito ang gamot at tinanong kay Kabuto kung magiging okay ba si Yukimaro kapag ginawa ulit nila ito ngunit hindi alam ni Kabuto kaya naiinis si Guren. Balak ni Guren na siya ang magpapabagsak sa Konoha dahil ang kailangan lamang nilang gawin ay maiwasan na masil ng Konoha ang Three Tails kaya umalis na ito. Ininform ni Sakura na dumating na ang kanilang reinforcements kaya pagkabukas nila ng pinto ay naruroon na sina Lee.